Binitawan ni Ninita ang hawak na pang spray ng orchid sa ibabaw ng garden set table. Kamusta ang interview mo, Iha? Dinampian ni Lilian ang halikang ina bago dinampot ang baso ng orange juice nito na konti lang nabawas. Maari ko po ba tong inumin? Oh sure. She took a few swallows before she faced her mother excitedly. Guess what? Natanggap po ako sa trabaho. Why, that's good, darling. Ani ni Ninita at naupo. Natutuwa ako para sa iyo pero duda ako kung yun ang magiging damdamin ng lola mo sa pagkakatanggap po sa trabaho. Isang tawa ang pinakawalan nito. Naasahan ko na yan, mommy. But I can handle grandma. May tiwalang sabi ni Lilian. Kung magagawa lang ni mamang tawagan ng kumpanya at sabing wag kang tanggapin, baka ginawa na niya. Hindi ako magtataka kung yun ang gagawin ni lola. Sa kabila ng lahat, her voice held fondness for her grandmother. She loved her grandmother so much and she believed her feelings were returned tenfold. Malimit sabihin ng daddy niya na kaya niyang paikutin sa mga palad niyang abuela that Remy Clark spoiled her rotten. And they would both laugh at that. Alam nilang lahat hindi gusto ni Reming magtrabaho sa Lilian. Ayon dito, hindi niya kailangan ng kapirasong sweldo na tatanggap mula sa alinmang kumpanya bilang empleyado. Pagsapit niya sa 25 taong gulang, isa na siyang milyonarya. And that would be a little more than a year from now. Tatanggapin niyang trust fund ng lola niya na nagkakalaga ng 30 milyong piso. She was speechless, even shocked when her grandmother handed her the trust fund documents on the night of her graduation. Alam ni Lilian hindi sila mahirap, pero ni sa panaginip hindi niya inakalang tatanggap siya ng ganong kalaking halaga sa buong buhay niya. At mulang ibigay sa kanya ng lola niya ang trust fund documents, sinabi ni titong withdrawable ang interest noon kumpara sa kanya. Kung tutusin, isang malaking kayamanan ang buwan ng interes pa lang. Di niya kikitain yon sa alinman kumpanyang papasukan sa loob man lang na ilang taong pagtatrabaho. But she wanted to earn her living. Gusto niyang maranasan kung paanong mamasukan. Gusto niyang magkaroon ng silbi ang tinapos. Why not put up your own business? Suhestyon ni Remy nang malaman itong nagpapadala si Lilian ng mga resume sa iba't ibang kumpanya. A boutique or an RTW store in one of the malls. The trust fund interest can handle the capital, pero hindi iyon ang hilig ni Lilian. Wala siyang alam tungkol sa boutique o sa RTWs. Pansamantalay gusto niyang gamitin ang pinag-aralan kahit impractical yon sa paningin ng abuela. Saka na siya mag-iisip ng gusto niyang gawin pag nasubukan niya ng mamasukan. And where is my dearest grandma anyway? Inalis ni Lilian ang sarili mula sa pag-iisip. Gusto ko ibalita sa kanyang simula Lunes ay isa na akong empleyado. Do not taunt your grandmother, Iha. Banayad na saway ni Ninita. She only wants what's best for you. At kung magpapatuloy kang mag-aral at ipasya mo maging doktor na katulad ng lola mo, natitiyak kong ikatutuwa niya yon, Lilian. She sighed. Tuloy ang inubos ang juice sa baso. Gusto ko ang trabahong sisimulan ko sa Lunes, Mommy. Kung ipasya ko mang magpatuloy sa pag-aaral at maging doktor, walang masama. Pero ayoko muna mag-aral. Isa pa ang gustong mangyaring lola ay sa ibang bansa ako mag-aral ng medisina, kasama pa siya. At ayokong iwan kayo ni Daddy? Kung sa bagay, sang-ayon ni Ninita. Pero ewan ko ba sa mama? Natatakot na hayaan ka mag-isang bumalik sa Amerika. Bukod sa kung ano ang pamahiin lang nakaukit sa araw-araw ng buhay niya, nagiging paranoid pa, higit pagdating sa'yo. For someone who had stayed in the West for so long, ha? Tumawa si Ninita. Sinabi mo pa po, hindi mo masisisi ang lola mo, Iha. Lumaki siya sa magulang na walang pinag-aralan at naniniwala sa mga tapal-tapal at bulong-bulong. Lalo na mga pamahiin at hula. Mommy, this is the computer age. Tell that to your grandmother. Oh well, ang mga pamahiin natutuhan niyang isang tabi subalit hindi ang hula. That is ridiculous. Bukod sa nakapag-aral, ginugol ni Lola sa Amerika ang kalahati ng buhay niya and she married a foreigner. Hindi na ni Lilian nagisna ng lolo niya. Dalagita pang mommy niya nang mamatay ang ama nito. Tama naman, sa tulong ng lolo mo, your grandfather was a few years older than your grandmother and a Vietnam War veteran. Pinag-aral siya nito ng medisina dahil yun ang gusto ng lola mo. Pero paano hindi nakalpas sa mga sinauna at maling paniniwala si lola tulad ng hula? She's a medical doctor by profession. Nag-practice sa panggagamot sa ibang bansa sa maraming taon. Pero akalain ba naman niya, ang unang-unang tinitingnan sa periodiko kada umaga, horoscope? Old habits die hard, darling. Hindi na impluwensya ng mga kasamaang Americans ang paniniwala ng lola mo. But in fairness, di ginigiit ni mama ang sariling paniniwala sa iba. She's smart. Iniiwasan lang niyang mapagtawanan.
At isipin mo naman, Mommy, kapag nabasa ni Grandma sa horoscope na unlucky ang nagkataong kulay na suot niya sa araw na yon, agad-agad siya papanik sa itaas at magpapalit ng damit. Ginagap ni Ninita ang kamay ni Lilian na nasa ibabaw ng mesa. Have I told you that your grandmother's grandmother was a fortune teller during her time? No, you haven't. And I don't believe in fortune telling. It is not for us to see or know the future. As the line of an old song goes, que sera sera. Isa pa, tayong gumagawa na nanda sa nilalakaran natin. Life is a cause and effect, Mom. One suffers his consequences of one's action. Ninita smiled softly at her. So young and full of wisdom. Lilian stared at her mother with interest. Pero ngayon ko lang narinig sa inyo na isang manghuhula ang great-great-grandmother ko. She tried hard to control her laughter. Yan ang totoo, Iha. Hinulaan si mama ng lola niya na makakapag-asawa siya na hindi taga roon sa kabilang baryo, na nagkatotoo naman dahil banyagang napangasawa ng lola mo. Hinulaan din ng lola mo na magiging isa siyang matagumpay na tao. Naalis siya sa munting baryo nila at maninirahan sa malayong lugar. Malayong lugar meaning sa States. At naniniwala si lola dahil nagkatotoong lahat ng yon. She was aghast. Mommy, nangyari yon dahil matalino, masikap at maambisyon si lola. Bukod sa may kakayahan ng napangasawa niyang pag-aralin at iyahan siya sa hirap. Hindi makikipag-argumentong lola mo kung tungkol sa pagiging matalino at masikap niya. Pero naniniwala siyang anumang sikap ang gawin niya kung hindi totoong yuhula hindi mangyayari. Napaungol si Lilian. Lilian, kahit minsan hindi ko kinontra si mama sa mga paniniwala niya, pero hindi ko rin naman siya sinasang-ayunan. Ang matagal na naitanim at nakagisnan, mahirap nang bunutin. Ano man ang pagbabagong mangyari sa buhay ni Mama, lalo na't karamihan sa sinabi ng lola niya ay nagkatotoo. At paano yung mga hindi nagkatotoo? I don't think that mattered to your grandmother. That's unfair. Nagkibit ng balikat si Ninita. Tumayo at muling tinungo ang mga halaman. Para sa ating iba ang paniniwala at wala namang dinudulot na masama sa atin ang sarili niyang paniniwala. She was thoughtful for a while. Mommy, kapag mahigpit ang paniniwala natin sa isang bagay, natitiyak ko may mga bagay tayong ginagawa na hindi makatwiran. Not that I know of, di naman tayo pinipilit ng lolang paniwalaan ng mga bagay na pinaniniwalaan niya. Paano mong nasasabi yan, Mommy? Gayong kahit papaano bilang anak, na-impluwensyahan ka na ng paniniwala ni Lola. Bahagyang napangiti si Ninita. Totoo naman Your grandmother was torn between the old beliefs and rationalities. Nung bata pa ako, may mga bagay siyang pilit na pinapasunod sa akin. Superstitious beliefs, mostly. Nagatungan din naman ni Papa na nabubuhay pa dahil na rin sa background ng lolo mo. Nanlaki ang mata ni Lilian. My American grandfather believed in those crap? Natawa si Ninita sa pagkamangha niya. Your grandfather used to tell us that when he was a little boy, they had black neighbors who practiced voodoo and black magic. Papa said he had witnessed some of it came true. Oh dear, Lilian said and shook her head, incredulously. Napatingin sa kawalan si Ninita na tila may hinahagilap sa alaala. Nagisnan ko ang mother ng lola mo, Iha. Walang taong gulang pa lang ako na isinama ko ni Papa pa uwi sa baryo dahil nakaratay ang lola ko. Oh, she died a week later. Pero bago yun nakausap ko pa siya. Uhulaan ko, hinulaan ka niya? Her laughter echoed. Nakitawa siya sa kanyang ina. Natatandaan ko sinabi niya sa akin na mag-aasawa ko ng isang lalaking she paused. Sinisikap hagilapin sa isip ang nakalipas. Sa kanyang salita may salawahang puso or something. I can't remember anymore the exact words. Really? Lilian was still smiling. Isang bahaw na tawa ang pinakawalan ni Ninita. My great-grandmother was on her deathbed, so she must have misread her tarot cards because I married a man not with a fickle heart but with genetical defect. Her smile vanished in an instant. It was replaced with sadness. Silang lahat na apektuhan sa kalagayan ng ama niyang may sakit. She also said that it is not wise to have 2 children, na hindi ka dapat magkaroon ng kapatid dahil hindi yun makabubuti, na ang sunod na anak magdudulot ng kamatayan. Kung para kanino, hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong malaman. Goodness, I was just a girl then to think of husband and children. Her smile was wry. Besides, my great-grandmother had been too weak to speak clearly. Kaya ba solong anak lang ako? She asked curiously. I really had a difficult pregnancy, Lilian. Sapat para matakot ang lola mo.
Nagpagpasyahan namin ng daddy mo na marahil ay tama nga na naging isa ka lang. Add the fact that your grandmother had seen to that. She had encouraged Nicholas to have a vasectomy. She rolled her eyes. Nang akma si Lilian tatayo, hinawakan siya sa braso ni Ninita. Then her mother's eyes were intent on her. You know what, Lilian? I'm a little surprised at this conversation. She frowned. Why so? Before the illness, you indulged your grandmother. Wala kang di pinagbibigyan sa mga sinasabi niya. Sandali si Lilian natilihan. Natitiyak niya sa sariling hindi niya sasang-ayunan ng abuela niya sa mga kalokohang paniniwala nito. Pero paano niya mapapasubalian kung ang ina mismo ang nagsasabi? This was one time when her memory loss made her uncomfortable. Tuluyan na siyang tumayo. I'll go and see Daddy. Pumasok si Lilian sa loob ng kabahayan. Her parents' room was on the first floor. Yon ay parang di na mahirapan si Nicholas sa pagpapanhik-panaog sa malaking bahay at upang agad na marinig iyon ng mga katulong sa pagtawag nito. Ang silid ng mga magulang may pinto sa gilid na nakabukas patungo sa isang maliit na hardin kung saan malimit na naroon si Nicholas at nagpapahinga. Sandali siyang huminto sa may bukana ng sliding door patungo sa may hardin. Naroon si Nicholas at nakahilig sa wheelchair nito. Nakapikit. Sa gilid ng wheelchair ay nakakapit ang mini oxygen tank na nakanda kung sakaling nahihirapan man itong huminga. His father was still good-looking despite the age and the fading health. He looked calm and serene, but they all knew he was not. Her father refused to have a bypass operation. Una, hindi tiniyak ng doktor sa Amerika na malalagpasan ito ng operasyon dahil bukod sa mahinang puso, may aneurysm to na patuloy lumalaki. The doctors were giving him 20% success, and Nicholas wouldn't have that. He did not want to go under the knife. Mas gusto nitong ubusin ang natitirang sandali ng buhay nito sa piling ng pamilya ng husto ang pag-iisip. Sinulya pa ni Lilian sa dulo ng hardin ng private nurse ng ama na nagbabasa ng paperbacks at tiniklop niya yon na natanaw siya. Silanyasan niya ito na umalis. Sumunod naman ang nurse at sa pinto na diretso sa kusina ito nagdaan. Nagmulat ng mata sa Nicholas nang marinig ang ingay ng langit-ngit ng pinto. Hi, sweetheart! Bati nito nang malingonan siya. Tinaas ang kamay at iniabot sa kanya. Lumabas siya sa hardin. Tumingkayat siya sa harapan ng ama. Hello, Daddy? Inagkan niya ang kamay nito at tinaitis sa pisngi niya. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Minsan naiisip ni Lilian na magpatuloy sa pag-aaral at maging doktor kung para lang din sa ama. Pero mahuhusay na mga doktor na tumitingin dito at iisa ang sinasabi. At ang lola niya mismong tumitingin dito ng personal. Isa pa baka hindi rin naman abutan ng ama ang pagtatapos niya. Nitong huli malimit na itong sumpungin at nahihirapan ng huminga. Nicholas managed a smile. Bakit akong iniintindi mo, Iha? Wala namang magbabago pa sa kalagayan ko. At tanggap ko na yon. Alam kong anumang sandali maiiwan ko kayo ng mommy mo. Don't say that, she said with a sob. Tumayo si Lilian. Hinilang isang wicker stool at tinabi yon sa wheelchair ng ama. Inihilig niyang ulo sa balikat dito. Matagal pa bago mangyari yon, Daddy? Inaplos-saplos si Nicholas ang buhok niya. Let us face facts, Lilian. Anito. At gusto kong malaman mo ninyo ng mommy mo that the best years of my life were spent when I married your mother and when we had you. And had you died of that illness, I don't think I would have lived another week. I had been willing to trade my life for you. I prayed hard for that, darling. Ano ba ang dapat kong hilingin gayong binigyan na ako ng himala? Nagsisikip ang lalamunan ni Lilian. She hated scenes like this. Di niya gustong nakikita ang ama na umiiyak. Pero ang daddy niya ay praktikal at malakas ang loob. Marahil dahil nahihirapan na rin to sa sakit at tinatanggap na bagaman walang taling ang buhay, anumang sandali maaari itong mawala. I love you, Daddy, so much. Halos walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Gusto kong malaman mong kung magagawa ko lang ang dugtungan ng buhay mo, ikagawin ko. I know, sweetheart, I know. Muling hinaplos ito ang buhok niya. So, tell me about your day. Anito sa masiglang tinig, changing the topic smoothly. Pinahid niya ang mga kamay ang mga luha at ginitian ang mata sa pagitan ng pagsinghot. They hired me, Daddy. Hindi ko pinagdudahan yan, ni katitingman, Iha. Matalinong anak ko, mana sa ama. They both laughed at that. Minana mo raw yan mula sa lolo mo. Isiniksik ni Lilian ang mukha sa braso ng ama at tinagkan iyon. And, Dad? Umangat ang mga kiling ni Nicholas.
Naghihintay na sasabihin niya. Today, I met the most gorgeous man in the world. Really? Siya nag-interview sa akin, Daddy. It was as if I have met him before. I swear, Dad, doon ko lang siya nakita. Pero may pakiramdam ako na nagkakilala na kami at nagkatagpo. Pagak na tumawa si Nicholas. You sounded like your grandmother, Iha. Gusto mo bang sabihin sa akin na may previous life ka at doon kayo nagkakilala ng lalaking ito? She pouted prettily. Alam niyong hindi ako naniniwala dyan. So, naghibit si Lilian ng mga balikan. Nilaro ang kwelyo ng polo nito. Hindi ko kaya ipaliwanag yan, Daddy. It's just a feeling anyway. Tinitigan niya ang ama na kumikislap ang mga mata. Pero ang lakas ng atraksyon niya sa akin, Dad, at may pakiramdam akong ang pagkakakilala ko sa lalaking to, magpapabago sa takbo ng buhay ko. I can't wait to meet this man, Iha. Gusto kong kilitaysin. Nabanggit mo na ba na binata siya? Napanganga siya. Hindi ko na itanong, Daddy? It's just a feeling. Then find out, and if he's married, stay away from him, as if he's got a plague. She laughed. Natatandaan mo ba kung nasan ka at kung anong ginagawa mo sa nakalipas na 4 na taon ng buhay mo? Hindi si Lilian makatulog. Paulit-ulit sa isip ang tanong na iyon na hindi niya maintindihan kung bakit. Her eyes roamed around her room. Mula nang dumating sila galing Amerika, ito ang naging silid niya. Ang dating silid niya kapag nagbabakasyon sila sa Pilipinas. And yet she could not remember a thing about this room. Only flashes of gray walls that looked and felt like prison cell crept into her dreams, or perhaps nightmare, dahil magigising siyang pinagpapawisan. The only thing that she remembered was waking up in a hospital. At di pa man nagtatagal siyang magmulat ng mata, nasa loob na ng silid niya ang isang matandang babae. On her nameplate was the name Remy Clark. She was a doctor and Remy introduced herself as her grandmother. Kasamang pumasok ng silid niya isa pang doktor na nagngangalang Bert Carter. She would learn later that Dr. Bert Carter was her grandmother's friend and was her personal hematologist. And then there was another one, a certain Dr. Letty Carter, must be the wife. She was an OB-gynecologist. Nabasa ni Lilian yon sa nameplate nito. She couldn't remember a thing. Normal lang daw yon ayon sa lola niya. Her illness made it possible na dapat nilang ipinagpasalamat na niligtasan niya ang sakit ng ilang buhay rin ang kinitil. Halos 3 linggo siyang nanatili sa ospital dahil tiniyak ni Dr. Remy Clark na maayos siyang ilalabas. She went home to a strange house and strange surrounding. Makalipas ng 1 buwan, iminungkahi ng daddy niya na umuwi sila sa Pilipinas. Agad na silang iunan niyo ni Remy Clark. Sa pagtataka ng mga magulang ni Lilian, nagretiro sa pinagtatrabahoang ospital si Remy at sumamang bumalik sa Pilipinas. Remy said it was time to retire. Wala daw dahilan pa para matuloy na magtrabaho. She would be her son-in-law and granddaughter's private doctor. Kaya't 2 buwan at kalahati magmula na magising si Lilian mula sa comatose, ay umuwi silang mag-anak sa Pilipinas. Nang sumunod na semestre, 2 buwan mula nang bumalik sila, ay nasikaso ng lola niya ang pagpasok niya sa kolehiyo. That she could not remember a thing prior to her illness hadn't bothered her. May mga larawan at ano-anong bagay sa loob ng bahay na iyon na pagkakakilanlan sa kanya. Kahit ang mga katiwala, kilala siya. It was also normal that she did not have friends since they had stayed in America all of her life. She had the worst case of America. 4 na taon nang mahigit ang lumipas at wala pa rin siyang maalala, maliban sa paunti-unting flashes ng kung ano-ano sa isipan niya. At tuwing sumasakit ang ulo niya, laging nasa tabi niya ang abuela upang bigyan siya ng pain reliever. She had learned to live with her memory loss. Gayun din ang manakanak ang pagsakit ng ulo.